mukha na daw akong lumba-lumba. Natatawa nga ako dahil sinabihan niya nga ako mukhang lumba-lumba. Pero sa patingin ko, siya naman mukhang lobo. Sa totoo lang, wala naman ako talagang balak mag-exercise. Pero sabi nga ng asawa ko, mag-healthy living nga daw ako. Dahil masyado na nga daw akong sakitin. Dati na akong mahilig mag-exercise, kaya nga lang, hindi ko naman maramdaman na pumapayat ako, kundi lalo akong lumalakas sa pagkain. Gusto ko sana mabawasan itong malaki kong braso. Kaya nga lang, hindi naman nababawasan, kundi nadadagdagan. Putik, nabigla nga pala ako sa amoy ng kilikili ko dito. Amoy criminal. Hanggang ngayon, maasa pa rin ako sa magbibigay sa akin ng deodorant. Pero sabi ng iba, kapag inihinto nga daw ang pag-exercise, ay lalo nga daw tumataba at lumalaki ang mga braso. At sa tingin ko naman ay totoo. Ano kaya yung procedure na talagang pag-exercise para pumayat? Sa totoo lang, hindi naman ako pinagpapawisan sa pag-exercise ko ngayon eh. Sa totoo lang, kanina pa nga ako inaasar na asawa ko dyan. Kaya yan, nagpa-bebe time muna ako sa kanya. Kaya yan, dinagana na siya ng lumba-lumba. Yung binata ko nga, kanina pa ako binabash. Ang pangat daw ng vlog ko. Sabi ko nga sa kanya, ano ba magandang gawin ko sa pagbablog ko? Dapat daw entertainment, yung pwedeng panoorin ng bata at matanda. Sabi ko naman sa kanya, pwede naman ito panoorin ng bata at matanda. Sabi naman niya sa akin, pwede nga daw panoorin, kaya nga lang wala namang gustong manood. Sabi ko naman, marami naman nanonood, nakaka 100 naman ako na views. Sabi ko sana ko, okay lang yan kahit konti lang ang nanonood. Darating din naman ang panahon na meron din naman tatangkilik ng mga binablog ko. Makaka-relate sa ginagawa ko sa aking buhay bilang isang tao. Kaya nagsimula na nga ako dito sa gawaing bahay. Sa totoo lang, ito naman talaga ang pinaka-exercise ko, ang gumawa dito sa gawaing bahay. Marami nga akong balak dito gawin sa aking bahay. Gusto ko na nga ito maging team kahit team puti at team pink. Kaya nga lang, wala pa akong pang-budget sa pagpapaganda nga ng bahay ko. Kaya hanggang pangarap nga lang muna tayo. Iwala lang at darating din ang panahon na taayos din ang buhay natin. Ako nga muna itong papel ng anak ko para pagsulatin siya ng pangalan niya, para pagdating ng grade 1 niya, hindi siya nahihirapan magsulat. Kasi nga itong anak kong babae, tamad nga magsulat at laging sasabihin ay pagod na nga daw siya at masakit na nga daw ang kanyang kamay. Dalawang letra pa nga lang ang nasusulat niya. Kaya yan, pinabantay ako nga muna sa asawa ko. Kaya naman ang pagdating ng hapon ay nagugas na nga ako ng plato. Kaninang pagkatapos namin kumain ng tanghalian, hindi nga ako nakapaghugas ng plato dahil meron akong ginagawa. Guys, hindi ko nga mapakita ng buo sa inyo ang aking lababo dahil nahihiya nga akong ipakita dahil hindi pa nga ito tapos gawin. Ganda na nga sana itong lababo ko eh. Kaya nga na, pera na lang ang kulang. Siyempre, sasabihin ko na naman sa inyo ay tiwala lang at mapapasahan pa at mapapaganda ko rin itong lababo ko. At mapapalit ako dito mga lumang gamit ko nga dito sa kusina. Bilib nga ako dito sa buso kong anak dahil kumakain siya ng mabolo. Sa totoo lang, hindi ko nga type ang lasa ng prutas ito, kaya natutuwa nga ako dito sa anak ko. Akala ko naman kung ano ang inaabot sa akin ng asawa ko. Ito palang sabong palaba, pinaglalaban niya na nga ako. Pagdating ng gabi, ito na nga pala ang ulam namin, pritong isda. Lumipas na nga ang maghapon na pag ganun-ganon lang. Ay, ang bilis nga ng oras. Dahil mabilis ang oras ay mabilis din ang buhay ng tao. Char! Habang kumakain nga ako dyan ay sinusubukan ko nga yung buso ko para mas madalis kami matapos kumain. Ay, kapag siya lang ang kakain mag-isa ay napakatagal aabuti siya ng 3 oras. Kapag siya ang kumakain mag-isa niya ay kung ano-ano nga ang naiisipan niyang gawin. Bukod pa doon ay makalat siya. Tapos kapag ligpit na kami at nakapagwali, siya na lang ang hindi pa tapos. Kaya yan at sinusubuan ko na nga. Kaya pagkatapos kumain ay uminom na nga ako ng napakaraming tubig. Kayo rin ba kapag uminom ng tubig ay ganyan yung natatapos sa damit niyo? Guys, magpapahinga pa lang ako at ito na nga ang ginawa sa buhok ko ng aking anak. Kala ko ay sinusuklayan lang ako. Kaya pala masakit. Ayun pala, nabuhol na itong suklay ko sa ulo ko. Ang may kagagawan nga niya, itong bunso ko, sabi niya tatanggalin niya daw yan. Gugupitin niya daw ng gunting. Sabi ko nga, ay wag na. Ako na lang bahala dito sa buhok ko. Magaya pa to sa buhok mo. Mahigit isang oras ko nga tinatanggal itong pagkabuhol ng suklay sa buhok. At yan, natanggal ko na nga. At yan, dami ko nga nalagas na buhok. Bukod pa sa mga